Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-update ang katatapos lang na round number 4 ng ongoing FIDE Grand Swiss na ginaganap ngayon sa Isle of Man. Dito sa naging laro ni Super Grandmaster Hans Smoke Niemann kontra kay Super Grandmaster Richard Rapport ng Romania at isa sa mga second ni former world champion Magnus Carlsen. Di umano dito sa game na ito ay may 100% na pagkapanalo ang accuracy. Aba! Yan ang aalamin natin sa end part ng video. Papakita ko sa inyo ang standing after round number 4. Ang ginawa ni Niemann, nag-D4, D5 si Rapport, C4, tinirahan ng slab defense, Knight F3, Knight F6, E3 muna. Ayaw pasukin ni Niemann ang main line ng Slav na nagda-Knight C3 tapos ang black kumakapture sa C4, A4, Bishop F5. Yan ang forma ng main line ng Slav defense. Pero dito, nag-E3 muna para may depensa kagad ng C4. Bishop F5, tuloy pa rin sa Slav Bishop na yan. Knight C3, E6, Knight H4. Ito yung tinatawag na Slav scallop variation. Inatake ang pawn sa B7, dinipensahan. Bishop D2, develop. Knight E4, kakaiba. Hinamon kagad ng knight. Takes. Kumapture sa D5, capture at nag-bishop C4. Yan ang maagang hatid na novelty. Bagong tira, wala sa aklat ni Niemann. Dahil sa mga nagdaang laban, ang palagi ang ginagawa dito ay Queen C2. Ilag lang. Tapos may pasimpleng threat na paparating E4. Iyan ang palagian. Pero dito, nag-bishop C4, sinalubong. Bishop E7, tineret ang knight sa H4. Knight F3, at nag-knight D7, Queen C2, Knight F6. Agap-agap naman si Rapport na dito kasi laging nagbabadya ang puti na mag-E4. Nako, delikading sa black yan pag naka-E4. Buo ang sentro. Kaya Knight F6, control sa E4. Nag-Bishop D3, mag-E4 pa rin talaga at dito napilitan na si Rapport na tagpasin ang knight. Force move yan. Good move. Takes. Double pawn pero ang malakas dyan bishop pair kasi si Niemann. Knight D5. Nag-A3. Castle queenside din. Nag-G5 na para mapigilan ang F4 mamaya. At kung mag-E4 naman dyan, may tatalunan ng F4 square na malakas. At nag-King B1, prophylactic lang. King B8, ganun din. Rook C1, tamang forma-forma lang. Pressure. Nag-H6 para matibay ang G5 at hindi na mahagip pa yung H7 pawn. Queen B3. King A8, ilag kagad kasi medyo masama ang badya niyan pag tinatapatan eh. Bishop C4, Queen D7, Bishop A5, talagang nangiistorbo itong si Niemann. Dito po mga kamatsas, baka mapaisip kayo, bakit kaya hindi nag-B6? Sangga na sa tore, may atake pa. Magbi-bishop dito lang uli yan. Babalik lang yan. Talagang discard yan. Provoking move yan. Tapos, ang gagawin ng puti, mag-rook C2 papatong, at least yung pawn sa C6 ay target. Kasi committed na yung B7, humina yung C6. Yan po ang diskarte ng pagpapahina sa posisyon ng kalaban. Kaso mautak si Rapport, ayaw nyo. Nag-rook C8, rook H D1, bishop D8, hamon, iwas. Talagang gustong panatilihin ni Niemann ang kaniyang pagka-bishop pair. At nag-bishop C7, sulyap-sulyap sa H2, H3, umilag, rook H D8, A4, ayan, maaring kakain ng space, mag-A5 mamaya, bishop B8, Bishop A5 na naman. Ayan. Kaya pinaghihinalaan si Niemann na computer eh. Sa computer kasi may makikita kang mga pabalik-balik na tira. Yan ang mga diskarte ni Niemann eh. Nag-Bishop C7, Bishop D2. Bumalik na naman. Bishop B8, tabla. Pero umayaw. Nag-King A1. Kasi kung tabla lang, pabalik-balik, okay na eh. Queen E7, Bishop A5 na naman. Bishop C7, Bishop D2, Bishop B8, tabla. Umayaw, nag-iiba si Niemann. Bishop D6, Bishop A5 ulit, Rook E8, E4. Ayan na, tinimingan na. Knight F4, talagang sadyang pinapasok na ni Niemann na maatake ang pawn niya sa H3 pero ano kapalit? Bishop F1, depensa muna. Bishop C7,
Takbo ulit, Queen D7 ilag, at nag-A5. Ayun, timing to play A6 para yung C6 pawn ay ma-weak, pero sinanggana ni Rapport. Masyado kasing matindi. Vital yung paparating na A6. Makapagpapahina sa C6 pawn. Kaya, kailangang barhan na yan. Yun nga lang, another drawback, yung dark squares. Kahit papaano, naku, humina yan. Bishop C5, ayan na nga. Minarkahan na ni Niemann ang mga mahinang dark squares na yan. Nag-rook CD8. Sentro lang. Dito mga kamatsas, maaring mapatanong kayo, Coach, libre ang pawn sa A5, bakit hindi kinapture? Sadya yan ni Niemann dahil magku-Queen A3. Aatakihin yan. Pagpalagay na, itakbo natin Bishop D8, mayroon kasing malakas na Bishop takes A6. Takes, King B8 at Rook C4, deadly. Rook leaf. Wala na. Ito na paparating mag-Rook B4 na. Matinding rook lifting yan. Kaya, Rook CD8 lang ang ginawa. Nag-Rook DC1. Porma na ng pambomba. Nako, nangangamoy. Nangangamoy pagkaganyan. Bishop takes A5. Hindi na nakatiis si Rapport. Nako, kung kailan dumoble pa ang puwersa ng C-file sa kapa niya, kinapture yan. Bad move ang minarka ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay Bishop B8. Equal ang evaluation bar, tiis-tiis lang. Mukhang nakakatakot palagi ang paparating na patong Queen B6, pero may Bishop naman. Walang dapat ikabahala. Pero dito mga kamatsas, sorry kay Rapport na ginawa ang Bishop A5. Pakiguess nyo po. Ang napakagandang ginawa dito ni Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Queen A4, good move. Kanina, Queen A3, no? Nakita natin. Pero ngayon, Queen A4. Kasi may kinalaman din sa C6, no? Itong A4 kumpara sa A3. Nag-Queen C7, B4, another good move. Bishop B6. Nako, another puzzle po tayo. Find the excellent move. Ito na. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats ulit. Boom! Bishop takes A6. Nag-King B8 na lang. Bakit? Pag kinapture, magbi-Bishop takes B6 muna. May ganyang sequence. Sabay sisikwatin ng Tori yung pawn sa C6. Kaya capturein ng pawn sa A6. King B8 at magro-Rook C5. Malalim. Malalim, oh. Walang direct, may position pa pero as in, ano na rin talaga, hopeless na rin talaga. May mga konting preno lang ng konti pero wala na rin. Matindi, malalim ang bigay na Bishop takes A6. King B8 umilag si Rapport at another excellent move. Rook A2. Patong lang. Rook takes D4. Ginagawa na rin talaga ni Rapport ang mga balimbang, ang mga slambang para maka-counter. Ayan. So, hindi pa rin pwedeng capturein kasi malakas pa rin talaga yung A-file na yan. At nag-Bishop B5. Talagang sunod-sunod. Perfect move, Bishop B5. Threatening. Queen A8 matchas. Takbo, pwersado. Capture. Takes. Takes. Excellent move. Pangatlo na excellent move, mga kamatchas. Kaya dito inisod para may hataw ng sacrifice na naman dyan. Bugbog si Rapport. Knight D3 para kung umalis man ng bishop, mahagip yung check. Queen A8 check. King C7. Bishop takes E8. Grabe. Takes. Rook C2 check. King D6 takbo. Queen B8 check. Takbo hanggat may lupa. King E7 at ang huling bitaw mga kamatyas. Boom. Rook C7. Resign ang second ni Magnus. Grabe, nakakatroma itong laban na ito Sa side ni Rapport Bakit naman nag-resign? Kasi kung pupunta po sa F6, may Rook takes F7 check, King G6 at may Rook takes B7 discovered check, hagip ang Reyna. Talo na rin.
Kung dito naman pupunta sa D6, may rook takes B7, discovered check, mabilis. Ang magiging proseso, talo na rin. Puwersado, Queen C7, matchas. Nako, tindi, patay ka, Niman. Ha? Paghihinalaan ka na naman. Hindi, face-to-face tournament ito. Well-scanned na ang buong katawan nito. Nako, nagpagupit na rin si Niman. Maayos na buhok niyan. Baka naman paghinalaan nyo pa. Matindi. Grabe, hinaribas ang kalaban niya. Di naman biro si Rapport eh. Isa ring mamaw yan sa buong mundo. Elite din kaya yan. Ayan po mga kamatyas, ang hatid sa inyo na mainit na laban ni Hans Smoke Niemann dito sa katatapos lang na round number 4. At ito po ang kanilang standing. Silipin natin, sino na ba ang naghahataw sa taas? Esipenko ang leading, 3.5 out of 4. Isa lang ang tabla ni Esipenko ng Russia kay Predke lang. Kapwa niya Russian, pinatawad yung Russian na. Pumapangalawa si El Ami, nananatiling matatag, at I am Salmakhanov, 3 points. Matindi rin po si Salmakhanov, IM lang, pero pinatunayan niya or pinapatunayan niyang matatag siya na parang Grandmaster. Parang Super GM din talaga. Niemann pang 5. Okay, yari kayo kay Niemann. Susungkitin kayo ni Niemann. Si Karwaning, 3 points dahil dalawa po ang tabla niya. Sino tabla niya? Kay Sindarov ng Uzbek. Nakamura. Panalo si Nakamura, 3 points. Yan po ang mga pagkakasunod-sunod. Nako, sila Duda nasa baba rin. Ito po ang matinding bakbakang nangyayari na nag-aagawan sa top 2 spot na papasok sa candidates na kung sino ang manalo sa candidates, siya ang haharap sa World Championship. At ang magcha-champion po dito ay once again tatanggap ng $80,000. Mahigit 4 million pesos sa atin yon. Ganun katindi ang pinakamalaking Swiss format tournament ng FIDE sa buong mundo. Maraming salamat po mga kamatyas sa mga gustong mag-avail ng ating merchandise. Mag-message lang kayo sa ating Kamatyas Facebook page Messenger para kayo po ay bibigyan ng details para makapamili na kayo ng merchandise na gusto nyong bilhin sa Kamatyas. Thank you so much. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.